Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog ang topic natin. Kumakalat ngayon ang balita. Granted na raw ang interim release ni Duterte sa ICC. So yan ang topic natin ngayon. Tuwang-tuwa na daw ang mga DDS. Granted daw yung interim release ng Tatay Digong nila. O tingnan nyo mga kabunyog. Granted na ang petition for interim release ni FPRRD. Yan o. Kinakalat yan ng mga vloggers ng DDS, kinakalat ng mga trolls nila, o syempre tuwang-tuwa yung mga supporters ng Duterte. Ano talaga ba ang grinant ba talaga yung interim release ni Duterte? Sa totoo lang ganito balikan natin ang context. Una, nag-file ng urgent motion or urgent request for interim release ang abogado ni Duterte June 12. Ayun yan mo dyan tayo magsimula. Nag-file ng urgent request for interim release si Nicolas Kaufman June 12. Ano ang pinagmamalaki nila noon? Una, mayroon ng mga bansa, hindi lang daw isa. Maraming bansa daw ang gustong mag-host kay Duterte basta ipagbigyan ng ICC ang interim release. Pangalawa, hindi daw kumukontra ang prosecution. Yan ang final ni Kaufman noong June 12 yan. Salamat kabunyog si Nelson Morales So ngayon, ang problema, kinatagalan, wala namang nababalitang bansa na willing. Yung Australia, openly naglabas ng statement, hindi sila papayag, ayaw nila. Ang Belgium, ayon kay Attorney Chrissy Conte, hindi rin pumayag. So walang bansa. Ang isa pa, yung prosecution, hindi totoong hindi opposed. Opposed ang prosecution. Kaya nag-file ng opposition ang prosecution. So ngayon, naipit ngayon si Kaufman. Anong ginawa ni Kaufman? Ang ginawa ni Kaufman, dahil nga walang bansa na willing yung mga bansa na akala nila okay, tulad ng Australia, hindi pumayag. So nag-file ng urgent defense request to suspend adjudication on the defense request for interim release. Okay? Ginawang publiko yan. Okay? So sa madaling sabi, ang ginawa ni Kaufman, nag-file siya ng request na isuspend muna ng ICC yung pag-decide. Okay? Kumbaga wala. Hindi pala totoo na maraming bansa ang gustong tumanggap kay Duterte. Pangalawa, yung prosecution pala, hindi naman totoong hindi mag-o-oppose. Opposed pala. So anong ginawa? Anong ginawa ni Kaufman? Nag-file siya ng urgent defense request to suspend adjudication on the defense request for interim release. Yan ang kumpletong title Ibig sabihin, ang hinihiling ni Kaufman, yung request niyang urgent noong June 12 na interim release, pinapasuspend niya muna ang adjudication. Anong ibig sabihin ng pinapasuspend ng adjudication? Nakikiusap siya sa ICC na wag na munang desisyonan yung request niyang interim release. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Ang latest na request ni Kaufman sa ICC ay wag na munang desisyonan yung request niya ng urgent request for interim release. Bakit? Bakit nag-request siya nun? Kasi may mga bansa nga, hindi niya pa malinaw kung sinong bansa talaga. So, pag tinanong kasi siya ng ICC, pre-trial chamber, okay, anong bansa ba yung pumayag? Wala naman siyang maibigay. Anong ginawa ni Kaufman? Ang final ni Kaufman ay pinapasuspend niya na muna yung desisyon sa request niyang interim release. Yun ang kanyang latest na motion. So ngayon, tinanggap ba ng ICC yung request niya? Yes. Yan. Okay? So ang pinagbigyan ng ICC ay yung request ni Kaufman na isuspend na muna ang adjudication doon sa kanyang request ng release. Ano ba yan? Ang labo naman itong mga DDS na to. O ganito balikan ko lang. Alam nyo, kailangan pasimplihin natin June 12, nag-request si Kaufman, urgent request, interim release. Ang problema, lumalabas, walang siguradong bansang tatanggap. Pangalawa, yung prosecution, hindi totoong hindi opposed. So nakikita na ngayon ni Kaufman, parang madidinay yata ang request ko. Parang madidinay. Kailangan, tanggapan niya. Pag nag-desisyon ng ICC pre-trial chamber, denied yung kanyang request for interim release. So ano nang ginawa niya ngayon?
nag-urgent request na naman siya to suspend adjudication doon sa request niya for interim release. Ito na nga yung kinukomentaryuhan ni Roque. Ang sabi ni Roque, nalilito na ako sa iyo, Kaufman. Bakit nag-request ka urgent release for interim release? Tapos ngayon na naman, gusto mo na naman ipasuspend yung pag-decide ng ICC. Ano ba talaga? Oh. So sa madaling sabi, kung magandang balita ngayon na binabalita ng mga DDS, granted yung motion ni Kaufman. Pero anong motion? Yung motion niya o request niya na wag na munang mag-decide ang ICC. Yun lang. Hindi naman yung release ang pinagbigyan ng ICC. Nakuha nyo? O, ipaliwanag ko na sa inyo. Ang pinagbigyan ng ICC, ang granted, ay yung request na wag na munang desisyonan yung interim release. Later na. Kasi may kinukumpleto pa raw na information si Kaufman. Nakuha nyo? Yan yun. Yan yung pinagbigyan. Ano ba yan? Ang gulo naman ito. Ang gulo nitong mga DDS na to. Imagine niyo naman, itong request na ito to suspend adjudication on the defense request for interim release, yan yung pinagbigyan. Okay? Yan yung grinant ng ICC ngayon. Ibig sabihin, naawa na rin siguro kay Kaufman saka kay Duterte. O sige, pagbigyan na natin yan. Hindi pa raw sila preparado ng kanilang mga information. Sige, i-defer na muna natin, i-suspend na muna natin ang pagdesisyon. Anyway, wala namang problema yan. O di pinagbigyan. Kaya, itong balita na to, na granted daw yung interim release, ayan granted na ang petition for interim release ni FPRRD. Ano ba yan? Hindi yung interim release ang granted. Ang granted ay yung, alam mo, ang hirap din talaga magpaliwanag dito sa mga DDS, pero tiyagaan natin, tungan natin silang maunawaan. Hindi ako nagsasawang magpaliwanag sa kanila eh. Yung request na wag na munang desisyonan yung original request na interim release, hindi yun ang grinant. Ang grinant ng ICC ay yung urgent request na wag na munang desisyonan yung interim release. Saka na, may kinukumpleto pa raw silang requirements. Sabi ng ICC pre-trial, okay, sige, bigyan natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.